Christian. Hindi nagmatch ang bone marrow sa Whites at Andy. Failed. Kasama ang ina ni Andy. Heidi. May iba pang paraan? Kayo ni Heidi ay magkaroon ng pangalawang anak. Gamitin ang cord blood ng pangalawang anak para mailigtas ang buhay ng unang anak. Heidi. Binigyan mo ako ng droga. Mga tao kayo mula sa White family. Naglakas loob kayong magplano laban sa akin. Hindi. Hindi ko ginawa. Ginoong Shia, ang anak na ito ay sa iyo. Kaya, ano kaya? Alam mo, magbigay ng kaunting child support. Eksakto, nakipagtalik ka sa anak ko, at hindi mo gustong magbayad kahit sentimo. Gusto mo ng anak ng libre. Sinasabi ko sa iyo, hindi pwede. 5 milyon, ang anak ay akin. Ikaw, lumabas? Ang kaunting pera na ito para sa mga pulubi. Ang anak ko ay nagsabi. 30 milyon. Hindi bababa kahit sentimo. Anong kasalanan? Ito ang sarili mong apo. Paano mo matitiis na ipagbili siya? Siya lang ay isang bastard. Kaya ang pagbenta sa kanya ay okay. May 10 milyon sa card. Isang salita pa. At wala kang makukuha. Salamat, Ginoong Shay. Ipagbibili mo ang isang anak para sa pera. Ang isang babae na may ganitong kasuklam-suklam na pamamaraan, ay hindi karapat-dapat na magdala ng anak ko. Pero kapag hindi natin makita ang bone marrow match, ito lang ang paraan. Imbestigahan. Gusto kong malaman ang kanyang kinaroroonan. Nanay White, ang bango naman ito ngayon. Kain na. Lumaki kang malusog at malakas. Huling presyo na ito, 88,800. Lola, itong elixir ko, diretsong galing sa palasyo. Lunas ito sa lahat ng sakit. Ang apo mo, may leukemia, di ba? Kunin mo ito. Garantisadong gagaling siya. Well, epektibo ba talaga yan? Siyempre naman, huling presyo na. 88,800. Barat na yan, sa ganyang punto, kalimutan mo na ang leukemia. Kahit cancer, kaya rin namin yan. Kahit ano pa, buhayin ang patay? Ma'am, makinig ka. Scammer talaga yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Hoy, batang to, huwag kang makialam. Mali ang manloko ng tao. Papatigilin ko to ngayon. Itong walang kwentang sugar pill. Wala man lang maayos na packaging. Tapos ibebenta mo ng 80,000. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Batang to. Ako, hindi ko na ito ibebenta. Miss. Salamat. Sa totoo lang, alam ko. Scammer yung lalaking yun. Ang problema lang. Ang apo sa tuhod ko, may leukemia. Sobrang nag-aalala lang ako. At naisip ko, paano kung? Nako, tingnan mo ako. Nagkukwento sa isang batang tulad mo, ng ganito. Ma'am,
Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kung ang anak kong lalaki ay may leukemia, mas lalo akong mababahala kaysa sa iyo ngayon. Ang bata mo pa, may anak ka na. Ako. Nagkaroon ako. 5 taon na ang nakalipas. Napaniwala ako. Nalilito ako noon. Pagkatapos, nanganak ako. Pero makapangyarihan ang pamilya ng ama. Kinuhang bigla ang sanggol. Hindi ko man lang nasilayan ng matagal. Anak ko, saan ninyo dadalhin ang anak ko? Heidi. Ang ama ng sanggol ay si Christian Shea, ang pinakamayaman sa Puerto Ilog. Sabi nila, hindi ka karapat-dapat maging ina. Kinuha nila ang sanggol. Paano namin sila mapipigilan? Isang simpleng pamilya lang kami. Tatay. Huwag ninyong kunin ang anak ko. Apo ninyo siya. Tatay, anak ko, laman din ninyo siya. Tumahimik ka. Ikaw, isang kolehiyala, nakapag-anak ng hindi kasal, kahiyahiya na. Ngayon, gusto mo pa kaming magalit sa mga siya. Kaya mula noon kapag may oras ako, pumupunta ako sa ampunan para magluto para sa mga batang ito. Ayan na. Salamat, Nanay White. Sana balang araw ang anak ko ay mapagpakitaan din ng kabaitan. Oh, kay lungkot naman. Magkatulad ang nangyari sa iyo at sa apo ko. Ang apo ninyo, Oo, 5 taon na ang nakalipas. Napaniwala rin siya sa isang relasyon. Pagkatapos, dumating ang kabilang panig na may kasamang bata at hinututan ng malaking halaga, 30 milyong dolyar. Walang kulang. Kung sana, ang ina ng aking apo sa tuhod ay kasing mabait ng puso mo, napakaganda sana. Ngayong nabanggit mo, ang apo ko sa tuhod ay medyo kamukha mo. Lola, saan ka na naman galing? Sabi ng butler, lumabas ka na naman. Huwag ka na lang basta bumili ng mga health supplement na yan. Yung mga tinatawag na miracle cure, ay panluloko lang lahat yan. Sige. Mukha ba akong hindi marunong kumilatis? Paano ka naging mas madaldal kaysa sa isang matanda? Binibini, pinapauwi na ako ng apo ko. Salamat sa araw na ito, sa pagtulong mong mapalayas yung manloloko. masyado po kayong mabait, ma'am. Ingat po kayo sa pag-uwi. Hoy, 8, uwi ka na. Tara, inom tayo ng konti kasama ng kuya mo. Umalis ka, lumayo ka sa akin. Ano? Gusto mo ng home service? CJ, bibigyan ka ng kuya mo ng gusto mo. Hoy, tara na. Bitawan mo ako. Tara na, ate. Aray, ang sakit. Ikaw, Hinampas mo ako. Aray. Hoy, pasensya. Tigil na, kuya, wag mo na akong hampasin. Pasensya na. Mali ako, kuya, hindi ko alam na asawa mo pala siya. Hindi ko siya asawa. Pero hindi yun dahilan para di kita hampasin. Aray. Binibining White. Ito ang medical record ni Andy. Ito ang medical na record ni Andy. paano ito nangyari? Hindi na makakahintay ng matagal si Andy. Ang tanging maaasahang opsyon ngayon ay ang cord blood transplant.
Basta't pumayag ka na magkaroon ng isa pang anak kasama ko. Magkano ang gusto mo? Magkaroon ng isa pang anak. 50 milyon. Para bilhin ang tulong mo para mailigtas si Andy. Mas magandang deal yan kaysa noong nagplano ka para makapasok sa kama ko. Hindi ko sinasadya yon na tayo'y matulog ng magkasama at hindi yon para sa pera mo. Naisahan ako. Tama na. Hindi ako interesado. Sa maruming nakaraan mo, ang babaeng katulad mo, nasusuka ako sa pagtingin pa lang sayo. Kung hindi lang dahil kay Andy, ang ating mga landas ay hindi sana nag-cruise. Ang ama ay si Christian, ang pinakamayaman sa Puerto Ilog. Ang baby ko ang anak ko. Sabi nila, hindi ka karapat-dapat para maging ina. Kukunin nila ang bata. Paano mapipigilan ng maliit na pamilya katulad namin? Ang mga yon. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para nakawin ang anak ko. Pinaghiwalay tayo. At ngayon nandyan ka, nakatitig ng may paghamak, ininsulto ako. Laman at dugo ko yon. Anak ko. Mukhang nakalimutan mo, binibining white. Noon, pamilya mo ang nagdala ng bata. Sa mga siya, humihingi ng pera. Ano? Nakipagtalik ka sa anak ko, at akala mo makakalusot ka, nang hindi nagbabayad. 5 milyon. Akin ang bata. Akala mo mapapalampas mo kami, sa maliit na halaga. Sabi ng anak ko, 30 milyon. Hindi pwedeng mas mababa pa. Ako. Kalimutan mo na, hindi rin naman siya maniniwala sa akin. Ginoong siya, tungkol kay Andy, pag-iisipan ko ng mabuti. May iba pa akong trabaho. Kailangan ko nang umalis. Nanay. Nanay, may bisita tayo. Aba, sinong narito? Ang ating munting prinsesa. Bumalik para makita ang tatay mo. Ang tatay mo. 5 taon na ang nakalipas, hindi si Christian ang kumuha ng bata. Tama ba? Ikaw ang nagbanta sa mga siya para ibenta ang anak ko sa mataas na halaga. Tama ba? Alam ko na, nagtataka ako kung paano ka biglang nagkaroon ng pera at nakabili ng bahay sa isang villa. Eh ano naman? Noon, ikaw ang ayaw, magpalaglag ng bata. At pinagawa ako, nag-alaga sa'yo ng buong puso't kaluluwa. Sa wakas, nawala na ang pabigat. Humingi lang ng kaunting pera, patas lang yun, di ba? At saka, yung lalaking Shay na yun. Sinamantala ang isang dalagita, isang dalagang may busilak na dangal. At sa huli, walang binayarang kahit sentimo, gusto lang niya ng libreng anak. Sa mundong ito, walang libre sa mundong ito. Bitawan mo ako. Heidi, nababaliw ka ba? Bitawan mo ang nanay ko. Bitawan mo ang nanay ko, ngayon din. Ang kamay ko. Drama lang. Ano? Hindi nagkasundo sa presyo. Sabi ko, sabihin mo ang kondisyon mo. Ayaw ko ng pera. Ginoong siya. Pumapayag akong magkaroon ng isa pang anak kasama mo. Anak ko.
5 taon. Makikita ko na rin ang anak ko. Andy, mahal mo ba ang mommy? Mahal ko. Ikaw, may asawa ka? Daddy? Mom? Paano mo nalaman na ako ang mommy mo? Nananaginip ako sa gabi. Nananaginip ako ng mami at kamukha mo siya. Andy, ito ang Tita White. Magkaibigan siya ng daddy at mommy. Pumunta siya rito para makita ka. Binibining White, salamat. Salamat sa pagpayag mong tulungan ng Andy. Mami! Siyang mami ko. Andy, ano ang problema? Andy, Andy. Doctor. Heidi, ang salo-salo 5 taon na ang nakalipas. Dapat sana ay para sa Christian at sa akin, engagement party. Pero pagkatapos, siya at ikaw. Hindi siya dumating sa salo-salo, buong magdamag. Binibining White. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas ay kasalanan ko. Sa ngayon, gusto ko lang iligtas ang anak ko. Anak mo, ako ang mommy ni Andy. Kung alam mo ang nararapat para sa iyo, umalis ka. Kung hindi, Tanging ako lang ang makakapagligtas sa Andy ngayon. At ang pagligtas sa Andy ang gusto kong gawin sa ngayon. Mom! Gusto ko ang mami. Andy. 5 taon na ang nakalipas, nagdruga ako sa Christian. At nakatulong sa iyo. Heidi. Maghintay ka lang. Nanay, sabi ni tatay, nandito ka para iligtas ako. Ngayong nandito ka na, nakakabuhay na ako. Totoo ba yun? Tama. Nandito si nanay para iligtas ka. Bakit ang tagal mo? Bakit hindi ko tumira kasama ko? Ni tatay, ni lola. Ma'am, manloloko ang lalaking ito. Huwag mo siyang paniwalaan. Siya nga. Christian. Sa palagay ko, itong si Binibining White ay hindi naman ganoon kasama gaya ng sinasabi mo. Noong nakaraan sa orphanage, siya ang nagtaboy sa manloloko para sa akin. Imbestigahan mo kung ano ang nangyari sa mga White noon. Palagi kong naiisip na may kakaiba doon. HMM. CJ, imbestigahan ko yan. Pero huwag kang umasa ng sobra. Ang pamilyang yon, wala ni isang malinis sa kanila. Kung mapapatunayan natin, hindi stable ang pag-iisip ni Heidi. Ikaw, bilang kapamilya niya, ay maaaring ipadala siya sa psychiatric hospital para magpagamot. Lubos na makatwiran yon, di ba? Hindi problema ang pera. Oo. Hello, Hedy. Si tatay ito. Kaarawan ng nanay mo ngayon. Umuwi ka at maghapunan tayo. Hindi siya ang nanay ko. Matagal nang namatay ang nanay ko. Ikaw. Hindi ba't matagal mo nang gustong makuha ang abo ng nanay mo? Kung hindi ka uwi ngayon, hindi mo na muling makikita ang abo ng nanay mo. Inay, hintayin mo ako. Pupunta ako para sunduin ka. Heidi, maupo ka. Ginawa ko ang paborito mong green tea.
Matagal nang namatay ang nanay ko. Nandito ako ngayon para kunin ang kanyang abo. Ang kapal ng mukha mo. 5 taon ka nang hindi umuwi, at ito ang ugali mong daladala pagbalik. May respeto ka pa ba sa iyong ama? Ate, inaasam-asam ka ni tatay sa lahat ng mga taong ito. Huwag mo naman siyang galitin. Heto, uminom ka muna ng tsaa para kumalma. Tatay, Ngayon, iinom mo ang tsaa na ito. O kalimutan mo na lang ang pagkakataong makita ang abo ng nanay mo. Ininom ko na ang tsaa. Nasaan ang abo ng nanay ko? sundan mo ako. Nanay, nandito ako para sunduin ka pa uwi. Inilagay mo ang nanay ko sa kaparehong lugar ng isang aso. Ate, malamig dito. Gusto iyan ng aso. Ano ba ang dapat kong gawin? Ang larawan ng nanay ko, ang aso rin ba ang may gawa niyan? Ginoong White, tingnan mo ang batang ito. Tama na. Masamang swerte ang mga bagay ng patay. Ano naman ang masama sa pag-alaga ng aso para pangontra sa masama? Benito. Kung hindi dahil sa nanay ko, magiging ganito ka ba ngayon? Inagaw mo ang lahat ng kanyang pag-aari. Walang utang na loob ka. Nangaliwa ka sa kanya. Walang puso ka. Ngayong patay na siya, hindi mo pa rin siya pinapahinga. Tao ka pa ba? Ginoong Xia, ayon sa aming investigasyon, 5 taon na ang nakalipas. Si Binibining White ay itinakda ng mga White at ipinadala sa kama ng isang partner. Ngunit napunta sa kwarto ni Ginoong Xia nang hindi sinasadya. Pagkatapos, si Binibining White ay nanganak ng isang bata. Nagsinungaling sa kanya si Benito na nagsasabing gusto ng mga Xia kunin ang bata. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga Xia at hinutot ang 10 milyong dolyar. Hindi alam ni Binibining White ang tungkol dito. Kahit na nakuha na niya ang pera, pinatalsik pa niya si Binibining White na hindi pa ganap na gumagaling mula sa panganganak. Kaya talagang inosente siya. Christian, napakawaawa naman ng batang iyon. Puntahan mo at kunin mo agad siya. Ihanda ang sasakyan sa bahay ng mga White. Lampas ka na. Ngayon, ano man ang mangyari, aalisin ko ang nanay ko. Ano? Bakit ang hilo-hilo ko? Nanay, ako si Heidi. Nanay, nandito ako para sunduin ka. Nanay. Hindi. Nakakadiri. Hindi. Hindi. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa mga White? Barado ang highway sa harapan, siguro 1 oras pa. Magpatawag ng helicopter, sa loob ng 3 minuto, makarating sa bahay ng mga White. Opo. Tumatawag sa crew number 1. Hoy. Anong problema sa mukha mo? Lily, papatayin kita. Tatay, nanay, gumagana na ang droga. Nabaliw na siya. Mabuti, baliw siya. Tawagan ang psychiatric ward.
Emosyonal na hindi matatag ang pasyente. May malubhang tendensyang marahas. Bitawan mo ako. Pakipirmahan po ng pamilya dito. Tatay, gusto mo ba talagang ipapatay ako? Pagpapalit ng isang walang kwentang anak na babae sa 50 milyon. Magandang negosyo yan. Dalhin mo na siya ngayon din. Nakakainis lang tingnan ang baliw na ito. Hindi. Kailangan ko pang iligtas si Andy. Kailangan kong mabuhay. Ginoong siya, malapit na tayo. Dahil ayaw mong sumunod, dadalahin ka naming nakahiga. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Ginoong White, kumusta ka? Heidi, pasensya na. Nahuli ako. Ang gwapo ni Ginoong Shay. Kaya pala gustong makipag-away ni Nancy sa'yo. Ihulog mo yan. Nagtataka ako. Kaya pala itong putang ito, naglakas loob pang bumalik at manggulo. May koneksyon siya kay Ginoong Shay. Ginoong Shay, baka hindi mo alam ito. May sakit ang kapatid ko. Isang maruming sakit. Walang makakaalis sa kanya ngayon. Mga lalaki. Ginoong siya, ayusin mo sila. Opo, sir. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Illegal na pagpasok ito. Isasakdal kita hanggang sa mabangkarote ka. Hindi ako nananakit ng babae. Pero ngayon, gagawa ako ng eksepsyon para sa'yo. Ikaw, anong gagawin mo? Ang sampal na ito ay para sa pagbaluktot ng katotohanan, para sa makamandag na bibig at maitim na puso mo. Ang sampal na ito ay para sa pagkabaliw mo, para sa pang-aapi kay Heidi. Ang sampal na ito ay para sa paglapastangan sa kanyang abo, para sa pusong ahas mo. Tara na. Heidi. Ang nangyari ngayon, hindi ko to palalampasin. Gising ka na pala. Okay ka lang ba? Yung sitwasyon ng mga white, naayos ko na. Tungkol sa nakaraan, nagkamali ako sa'yo. Pasensya na. Siya. Nagsorry siya talaga? Anak, gising ka na rin sa wakas. Mamay. Andy, huwag kang umiyak. Ayos lang si nanay. Lola, dito ka muna at makipag-usap kay Heidi. Hahanapin ko muna ang doktor. At titingnan ang susunod na gagawin. Nasaan si Heidi? Papasok ako para makita siya. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan kong nasaktan si Binibining White. Dumalaw ako. Hindi naman nasira ang matris niya, di ba? Kapag nakapanganak na siya at nailigtas si Andy. Kapag ikinasal na tayo sa hinaharap, hindi na tayo masyadong mababahala. Papasok ako para makita siya. Sumama ka sa akin. Kaya, magpapakasal na pala sila. Lalay. Nanay, bakit sabi ni Mami na pakakasalan niya si Daddy? Pakakasalan niya si Daddy. Iniwan mo na naman ba ako? Ako. Andy, huwag mo nang tawaging mommy yan. Ito ang tunay mong ina. Anak, ano man ang mangyari sa pagitan mo at ni Christian, ikaw pa rin ang ina ni Andy. Halika na, isasama ka ni Lola pauwi. CJ.
Kailan ko ba sinabing pakakasalan kita? Pakakasalan kita. At, hindi baboy-babuyan si Heidi. Mula ngayon, magpakita ka ng respeto sa kanya. Mula ngayon, umuwi ka na. Huwag kang magkakagulo rito kung hindi naman kailangan. Kung hindi nakialam si Heidi, ikinasal na sana tayo. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ako interesado sa babae. Hindi ako magpapakasal kailanman. Nurse. Tungkol sa pasyente sa kwartong ito. May matandang babae na narito kanina. Nakumpleto na niya ang mga papeles para sa paglabas. At iniuwi na ang batang iyon. Maligayang pag-uwi, binibini. At maligayang pag-uwi, binibini. Halika rito, Heidi, tingnan mo. Lahat ng ito ay mga regalo mula kay Lola Shay at kay Andy. Para sa iyo ang lahat ng ito. Hindi po, Lola. Masyadong maluho ang mga ito. Hindi ko ito matatanggap. Huwag kang magbiro. Binigyan mo kami ng munting si Andy. At ngayon ay handa kang magkaroon ng isa pang anak kasama si Christian, para iligtas siya. Ikaw ay ang pinakamalaking biyaya ng pamilya Shay. Karapat-dapat ka sa pinakamabuti. At saka, sa puso ko. Ikaw lang ang aking manugang na babae. Manugang, MMHMM. At ito rin. Ito rin ay regalo para sa iyo. wag po, Lola. Masyadong mahalaga ito. Kung tatanggi ka ulit, magagalit ang matandang ito. Tara na. Kuya, hindi mo ba iniisip na nawawala na sa katinoan si Lola? Ang isang babaeng katulad niya. Karapat-dapat ba siyang magsuot ng Esmeraldang Phoenix ng pamilya Shay? Ang pulse heiress na ito ay dapat ipamana sa mga ina ng pamilya Shay. Kung gusto mong iligtas si Andy, bakit hindi na lang IVF ang gawin? Huwag mong sabihin sa akin na ikakasal ka talaga sa kanya? Hindi na makapaghintay si Andy. Heidi, tumigil ka. Wow! Kaya pala ito ang babae. Walang nagsabi sa akin na ganito kaganda siya. Christian, kung ganyan ang itsura, bakit pa kailangan ng IVF? Dapat, natural na lang kayong mag-anak. Heidi. Paano kita tatawagin? Tawagin na lang ba kitang hipag? Charles. Tigilan mo na yan. Heidi, samahan mo si Andy sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Ma, samahan mo ako, please. Pangga ako, magpapakabait ako. CJ, sasamahan kita para makalanghap ng sariwang hangin. Lola Shia, ilalabas ko na po si Andy. MMHMM. Tara na. Yay! Tara na, tara na. Christian. Kailangan mong bigyan ako ng tiyak na sagot ngayon. Binigyan ka niya ng mga anak, at ngayon nagdurusa siya, para iligtas si Andy. Ano? Hindi mo man lang siya bibigyan ng wastong katayuan. Ang pamilya namin, Shay, ay walang mga lalaking walang puso na katulad mo. Lola, si Christian, siya. Tumahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. May mga alalahanin ako. Ito, ang pinakamabuti para sa lahat. Noon, akala ko masamang tao siya. Kung hindi, pinakasalan mo na sana siya noon pa. Pero inimbestigahan ko na, sa nakalipas na 5 taon. Naglalaba at nagluluto siya, sa ampunan, para lang, mabawasan ang kanyang pagkakasala. Napakabuting asawa. At ayaw mo sa kanya. Sinusubukan mo ba akong patayin? Basta't payag siya. Kukuha tayo ng marriage certificate bukas.
Tita, para kay Christian, kahit ano, kakayanin ko. Pero si Lola Shay, dinayo pa niya at dinala rito si Heidi, sa lumang bahay. Hindi ba natin napapahiya, dahil dito? Ano? Tita, may nagawa ba akong mali, o ano, pwede kong baguhin? Kalokohan. Ang mga Shay, ang tanging kinikilalang manugang. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kapag nanganak na si Heidi, paaalisin ko agad siya. MMHMM. Andy, dahan-dahan, huwag kang mahulog. Ito. Tita, anong nangyari? Iyon ang heirloom na Pulse Heiress na Esmeraldang Phoenix ng pamilyang Shay. Sagisag ito ng kapangyarihan ng pinakamatanda sa pamilya. Kahit ako, hindi karapat-dapat na magsuot nito. Ang matandang yun, paano niya ibinigay yun sa kanya? Gusto ba talaga ni Lola, napakasalan siya ng pamilya? Imposible, talagang imposible. Sa tingin ko, ninakaw niya yun. Tanggalin mo nga yung Pulse Heiress na yan para sa akin. Ikaw, tanggalin mo yung Pulse Heiress na yan para sa akin. Sino ka? Si Binibining White po, ito ang ina ni Christian, kakagaling lang niya sa ibang bansa. Nakita niya yung Pulse Heiress sa braso mo, mukhang mahal. At gusto niyang malaman kung saan mo nakuha. Binigay ito sa akin ni Lola siya, bilang regalo ng pagtanggap. Ito. Binigay. Ninakaw mo yan, malinaw. Tanggalin mo yan. Ikaw ang magtanggol niyan para sa akin. Tanggalin mo yan. Ginang Shay, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Tingnan mo siya, amoy siya ng magnanakaw mula sa slums, at naglakas loob kang nakawin ang heirloom ng pamilya Shay. Hindi ko ito ninakaw. Ibinigay ito sa akin ni Lola siya bilang regalo. Tama na, ito ang simbolo ng matriarch ng pamilya Shay. Hindi mo talaga iniisip na si Lola Shay. Gusto kanyang pakasalan sa pamilya Shay, hindi ba? Pakasal kay Christian. Ang bracelet na ito ay ibinigay ni Lola Shi. Nakita ito ni Anby. Sabi ni Lola She, si nanay ang lamang na manugang na babae na kinikilala niya. Andy, anong kalokohan ang sinasabi mo? Halika rito. Andy, huwag kang magsasabi ng ganyan. Halika, maging mabuting bata ka. Halika kay mommy. Anong ginagawa ninyong nakatayo dyan? Dalhin ang binata sa kanyang kwarto. Ngayon din. Nanay! Bilisin mo. Bilis. Dalhin ninyo siya. Nanay! Galaw. Anak ko, ano ang ginagawa ninyo? Mami! Bitawan ang anak ko. Nanay! Bitawan ang anak ko. Bitawan. Sino ang nagsabing anak mo siya? Siya ang binata ng pamilya Shay. Ano ang nangyayari dito? Anong ginagawa mo? Ate, ayos ka lang ba? Sino ang nag-utos sa'yo na hawakan siya? Christian, ninakaw niya ang bracelet ni Lola. Tinutulungan ko lang si Lola, na mabawi ang sa mga Shay. Hindi ko ninakaw yan. Ibinigay sa akin ito ni Lola. Tama na, kaya mo nga ipagbili ang sarili mong anak. Ano pa ang pagnanakaw ng bracelet? Kapag ipinanganak na niya ang bata, at nailigtas si Andy. Kapag ikinasal na tayo sa hinaharap, mas mababawasan ang ating mga problema. Siya at si Nancy ang tunay na magkasintahan. Paano niya ako matutulungan? Sinong nanakit sa'yo? Si Nancy. Gantihan mo. Kung sampalin ka niya ng isang beses, sampalin mo siya ng 2 beses. Sa ganoon, malalaman ng mga tao na hindi ka basta-basta. Kung hindi pa sapat yon, bugbugin mo siya hanggang sa matakot. Hanggang sa hindi na siya maglakas loob lumaban. Christian, ikaw.
hindi mo yun magagawa. Tita. Christian, nandyan pa ba ako? Ang iyong ina, sa iyong paningin, ang kasal sa pagitan ng mga pamilyang Shaw at Shay, ay para sa grupo, na lumawak sa ibang bansa. Ikaw, paano mo ito tratuhin? Si Nancy. Ma, ayokong mangyari muli ang nangyari ngayon. Kailanman. Tara na. Tita. Sige, sige, sige. Gamit lang siya, para magkaanak. Pagkapanganak niya, marami akong paraan para paalisin siya. Heidi, tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magmamataas. Nanay, Ano? si Lola Shea at si Tita Sho ay hindi ka gusto. Bakit mo bigla na itanong yan? Hindi pera ang nanay. Paano ko mapapasaya ang lahat? Pero masama ang trato nila sa'yo. Ayaw sa kanila ni Andy. CJ. Salamat, Andy. Pero, hindi ka na pwedeng magsalita ng ganyan. Mula ngayon. Bakit? Kasi napakabait sa akin ni Lola siya. Andy. Aalis na rin ang nanay mo. Saan ka pupunta, nanay? Huwag kang umalis! Wala akong interes sa nakakahiyang nakaraan mo. Kung hindi dahil kay Andy, ang ating mga landas ay hindi sana nag-cruise. Ang ama ng bata ay si Christian, ang pinakamayaman sa Puerto Ilog. Sabi nila, Hindi ka karapat-dapat maging ina ng bata, kukunin nila ang bata. Ang maliit na pamilya natin, paano natin sila mapipigilan? Nanay, hindi kita hahayaan umalis. Ayokong maging batang walang nanay. CJ. Hindi iwan ni nanay si Andy. Ang pakakasalan siya ay maaaring hindi naman masama. Hindi. Huwag ninyong kunin ang anak ko. Anak ko. Hindi. Sino yan? Hindi. Huwag ninyong kunin ang anak ko. Apo ninyo siya, Itay. Tumigil ka. Isang estudyante sa kolehiyo, nakakahiya ng mabuntis ng hindi kasal. At ngayon, gusto mo pa naming galitin ang mga Shea. Hindi. Sino yan? Ako ito. Sabi ng doktor, ngayon ang fertile window mo. Pakasal ka sa akin. Hindi. Ano? Ayaw mo? Ang pag-aasawa ay hindi transaksyon. Kusang loob kong ililigtas ang anak ko. Hindi ko kailangang bayaran mo ako ng pag-aasawa. At tiyak na hindi ko kailangang mapilit dito. Para sa'yo ito. Tanggapin mo na lang. Ngayon, gawin mo para kay Andy.
Binibining White, oras na para sa gamot mo. Anong gamot ito? Ito ay nahanap ng matandang ginang, ng kilalang doktor na si Dr. Wilson, na siyang espesyal na nagreseta nito para maiwasan ang pagkalaglag. Ako na ang bahala. Malamig, painitin mo at dalhin ulit. Kumusta ang pakiramdam mo? Gising na ba si Andy? Titingnan ko siya. Kumakain siya ng almusal sa baba. Simula nang dumating ka, ang gana niya sa pagkain ay gumaling ng husto. Salamat. Walang anuman, anak ko rin naman siya. Binatang Ginoong Andy, pakiusap, subukan mo pa ng isang kagat. Gusto ko nga ko ang madalaga sa'yo ni nanay. Ang sama mo naman. Ngayong may sarili ka ng ina, nakalimutan mo na ang iyong tiyo, ha? Dati ay sinasabi mo, na ako ang paborito mo. Tumaba si Chito. Ang taba-taba ng mukha mo. Tingnan mo ang mabuting bata, na pinalaki mo. Napakasakit. Naman ang sinabi mo. Tama si Andy. Ang laman ng mukha mo ay talagang dumami ng kaunti nitong nakaraan. Dapat kang magbawas ng timbang. Kaka-rating lang niya at ganito na agad ang pakikipag-usap sa akin. Siguro ay dahil sinanay mo siya, kailangan mong disiplinahin siya ng maayos mula ngayon. Tama na yan sa'yo. Ang sensitive mo naman, hindi makapagbiro. Hindi ba ganoon ang palagay mo, manugang? Nakakainip. Tama na iyan. Sige, akala ko dati, ay isa kang maliit na puting kuneho, pero hindi ko inasahan, na ikaw pala ay isang maliit na siling labuyo. Nagkataon, mahilig sa maanghang ang kapatid ko, kaya bagay na bagay ka sa kanya. Ginoo. Nandito na si Binibining Show. Andy, halika rito, karga kita ni Mommy. Gusto kong kargahin ako ni nanay. Ginang Ward. Ginang Ward. Opo, ma'am. Sa bahay na ito ngayon, unti-unting nawawala ang disiplina. Kahit sinong Tom, Dick, o Harry, ay maaaring patawagin ng binata na nanay. Si Heidi ay palaging naging ina niya. Christian. Ginagawa ito ng iyong ina para sa iyong kabutihan. Ano ba ang ugali mo? Ano ang ingay ng ganito kaaga? Halika na, anak, kain na. Sige, Lola. Nancy, halika, umupo ka sa tabi ni Christian. Ang mga kabataan ay laging may mapag-uusapan. Hoy, huwag kang umupo sa maling lugar. Halika, ate, umupo ka dyan, sa tabi ng kapatid ko, para maihain niya ang pagkain mo. Tara na, kain na tayo. Ang mga ulam ngayon, ay paborito ko lahat. Talagang ako ang pinakamamahal ni Lola. Kung masarap, kumain ka pa. At huwag kang tumigil sa pagkain. Binibining White, narito ang iyong ininit na gamot. Talagang marunong ang kapatid ko kung paano alagaan ka. Hindi ko kailanman maiisip ang mga bagay na ito. Eksakto, kahit ang aming pamilya na malamig na isda, ay natutong maging maalaga, maganda iyan. Puta. Talagang marunong si Binibining White kung paano paibigin ang mga tao sa kanya, hindi tulad ko, na may mabigat na dila, ako, Gusto ko ang mga babaeng may mabuting puso. Ang mga taong mas maraming pakana. Kaysa sa pugad ng bubuyog, nakakapagod lang tingnan. Nancy, ang pinto ng pamilya Shea ay hindi bukas, sa kahit sino, hindi sila basta-basta makakapasok. Ang Heidi, siya ay wala lang, isang clown na gustong gamitin ang pagbubuntis, para umakyat sa lipunan. Sa paningin ko, ang tanging asawa ng anak na kinikilala ko, mula sa simula, ay ikaw lang. Salamat, tita. Aalis na ako. Huwag na, huwag kang umiyak. Ingat sa pag-uwi.
Aalis na ako, tita. Ako lang. Hindi ako gusto ng Lola Shay. Gusto akong itapon ni Christian. Para makapasok sa pamilya Shay. Nasayang ang 7 taon ng kabataan ko. Kung hindi ako makakapasok sa pamilyang ito, mas mabuti pang mamatay ako. Lola! Ang mga damit na ito para sa birthday ko. Tama, mahal kong apo. Heidi, may regalo ang Lola, para sa iyo rin. Hindi, Lola, hindi pwede. Napakamahal. Hindi ko ito maaaring tanggapin. Ano ang hindi tama? Kapag sinabi ng Lola na tama, tama ito. Ikaw ang ina ni Andy. At isang bayani, sa aming pamilya. Bukas ay birthday party ni Andy. Dapat kang dumalo na napakaganda, para makita ng lahat, na ikaw ang pinili ng Lola. Makinig ka, anak, alam ko, may mga pag-aalinlangan sa puso mo. Hindi mo madaling tatanggapin ang Christian, at hindi mo gustong sabihin ng mga tao, na ikaw ay nagpakasal para umakyat sa aming pamilya. Hindi pipilitin ng Lola, pero, kahit anong mangyari, sa iyo at sa walang kwentang apo ko, kung magtatagumpay o hindi, sa paningin ng Lola, ikaw ay pamilya. Ang mga bagay na ito, hindi ito charity, hindi ito mga gantimpala, ito lang ay pagmamahal ng Lola sa sariling anak, naiintindihan mo. Lola. Mula nang pumanaw ang aking ina, walang nang naging mabuti sa akin. Huwag na, huwag kang umiyak. Ma, naghahanda ang mga Shay ng birthday party ni Andy, bukas. Narinig ko, plano pa raw ni Lola Shay na publiko siyang kilalanin bilang magiging apo niya. Kung talagang magpapakasal si Christian sa iba, ano na ang gagawin ko? Hindi tayo pwedeng umupo na lang at walang gawin. Noon, ang mga Shay ang nagmakaawa para sa kasunduang ito. Ma, pa, usapang bibig lang naman yon. Nagbago na ang panahon, may sariling. Pagpili si Christian, ibig mo bang sabihin, pipilitin mo siya na magpakasal sa iba? Kuya. Si Nancy natin, ano na ang gagawin niya? 27 taong gulang na siya. Huwag kang mag-alala. Si Nancy ay anak ng pamilyang Shaw. Walang sino mang makakaagaw sa kanyang kasunduan. Andy. Andy, hanapin natin si Daddy. Halika na. Hoy, binibining white. Nakita ko na ang target. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang bata ngayon din. Ipagbili mo sa Northern Myanmar, kung maaari, hindi siya dapat makadalo sa birthday party ngayong araw. Gets. Kilos. Kumilos ka. Ano nang ginagawa ninyo? Ano nang gusto ninyo? Ma! Andy. Ma! Andy. Lanay! Dalhin mo siya. Sir, tumakas ang bruhang yun kasama ang kotse. Tatawag ba tayo ng pulis? Nakita ko. Kaya darating ang mga pulis para arestuhin kayo siya. Binibining white, hindi namin sila nahuli at tumakas siya kasama ang kotse. Mga walang kwentang tanga. Ni hindi kayang hawakan ng isang babae at bata. Kawawa. Ano ba ang silbi ninyong lahat? Hanapin ninyo sila, ngayon din, kayo. Nancy. Sino ang kinakalaban mo? Ang pangit ng itsura mo. Wala yun. Yung kumpanya lang, nakaengkwentro ng kaunting problema. Halika rito. Huwag kang mag-alala. Maligayang kaarawan sa binatilyo. Maligayang kaarawan sa binatilyo.
Mga ninuno, ipag-adya ninyo kami. Salamat at ligtas kayong dalawa. Kakatanggap ko lang ng tawag. Muntik na akong mamatay sa takot. Lola Shia, yung mga tao kanina ay hinahabol si Andy. Pinaghihinalaan ko na may kinalaman ito sa birthday party na ito. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang apo ng aking apo? Kapag nalaman ko kung sino yun, babasagin ko ang bawat buto, isa-isa, sa kanilang katawan. Tingnan mo. Ang mukha mo ay punit-punit. Nasa loob si Christian, nag-aaliw sa mga bisita. Pumasok ka muna. Ako na ang bahala kay Andy, para gamutin ang kanyang mga sugat. Halika, munting Andy, hayaan mong haplasin ko ang ulo mo, wala kang dapat katakutin. Tayo na. Ang pulang alak na ito ay may masarap na lasa. Gaya ng inaasahan mula sa mga Shea at White, ang bagong partner naming winery sa Boston ay gumagawa ng napakagandang alak. Salamat sa iyong tulong, Tito Xiao. Paumanhin sandali. Sige. Heidi. Bakit ka nasa lahat ng lugar? Tay, nanay, kapatid, ito si Heidi. Siya ang nagnakaw ng aking nobyo. Pangkaraniwan lang ang itsura niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para nakawin ang nobyo ng aking anak? Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw, Heidi, ay isang maninira ng pamilya. Binibining White. Hindi ko kailanman sinadya na agawin si Christian mula sa iyo. Ano ang iyong pinagpapanggap? Napasok ka na sa tirahan ng mga Shea. Malinaw, ikaw ay sinisikap na tuksuhin siya. Isang babae na gagawa ng kahit ano para sa pera, magbebenta ng kahit ano sa isang halaga, at isang anak sa labas, nang hindi kilalang pinagmulan. Ngunit ang mga Shea ay itinuturing silang kayamanan. Ito ay parang nagdiriwang ng libing. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Kaya ang binata ay isang anak sa labas. Ang babaeng ito ay talagang tuso. Narinig ko na ang mga Shia ay hindi pa sumang-ayon na pakasalan siya. Marahil sila, nakita na ang tunay na kulay ng babaeng ito noon pa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kasunduang ito ay para lamang sa aking anak, Nancy. Walang sino man ang maaaring kumuha nito. Narito ang $5 milyong. Kunin mo ito. At umalis ka sa tirahan ng mga Shia agad. Narito ang $5 milyong. Kunin mo ito, at umalis ka agad sa pamilya Shia. Tungkol naman sa anak mo. Kapag ang kapatid kong babae ay napangasawa na sa pamilya Shia, syempre, magiging mabuting ina siya para sa kanya. Basta pangako mo, na pagkapanganak mo, aalis ka agad sa Puerto Ilog, at hindi na babalik. CJ, dadagdagan ko pa ng $100,000. $5 milyon lang. Huwag kang masyadong gaaman. Malaki na ang 5 milyon. Kung ikaw lang, hindi mo kailanman makikita ang ganoong kalaking pera sa buong buhay mo. Kung ako ang papasok sa pamilya Shia, ang makukuha ko ay tiyak na mas malaki pa dyan. Kung kayamanan mo pala, dilubugin mo ako sa pera. Ikaw. Magkano ba ang gusto mo? Gusto ko ng kasing dami ng kayamanan ng mga Xiao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang yaman ng pamilya namin ay hindi kailanman makakapantay sa mga Shea. Di wala tayong magagawa. Hindi ka naman, humingi ng pera sa akin. Niloloko mo lang ako. Maligayang bati, nakuha mo. Ikaw. Nanay. Kunin mo ang marumi mong pera at umalis ka. Ayaw ko nito, ang mumurahin mong barya. At isa pa, hindi ko kailanman naisip na agawin si Christian mula sa iyo. Ang talas ng dila mo. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang, mga gwardya. Christian, ngayon ang unang, opisyal na pagpapakita ni Heidi sa pamilya Shea.
Sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang naghihintay para maghanap ng mali? Makinig ka sa akin. Kapag lumabas ka doon, manatili kang katabi niya sa bawat hakbang. Kung ang magiging manugang kong babae ay magkaroon kahit kaunting gasgas, ikaw ang pananagutan ko. Huwag kang mag-alala, Lola. Sa pangangalaga ko sa kanya, walang makakapinsala sa kanya. Ginoong siya, may problema. Sa lugar ni Binibining White, may masasamang sinasabi ang mga Xiao. Mukhang maaaring magkaroon ng pisikal na away. Tara na. Ang kapal ng mukha nila, manggahas silang hawakan ang magiging manugang ko. Sa tingin mo, dahil lang nanganak ka ng anak na lalaki, espesyal ka. Sa tingin mo, makakapag-asawa ka sa mayaman na pamilya. Sa tingin mo, karapat-dapat ka sa ganoon. Kung hindi dahil, sa pagkakaroon mo ng ng Shay. Sa tingin mo, Christian, magkaka-interes pa sa'yo. Kanina lang. Ikaw ang nagkidnap sa Andy. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May proof ka. Sa tingin ko, mas mabuti kung manatili sa mental hospital. Bakit lumabas dito at naging nakakairita? Lahat to ay ginawa mo. Ikaw. Binabalaan ko kayo. Kung maglakas loob kang hawakan ang anak ko, lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Mom, siya ang nag-frame sa akin. Dapat ipagtanggol mo ako. Mag-apologize sa anak ko. Mag-apologize? Bakit ko gagawin yon? Walang modo. Hindi nakakapagtaka na gagawin mo. Ang ganitong bagay. Pinalaki ng isang ina, pero walang nagturo. Tumahimik. Hindi ko hahayaan mong insultuhan ang nanay ko. Naglakas loob ka pang sumagot. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang tamang asal. Sa ngalan ng nanay mo. Ginang Xiao, pakiusap pag-isipan mo ulit. Sa huli, siya ang birth mother ng Young Master. Birth mother. Isang laruan lang. Sa tingin mo talaga, ang mga Shay, magtatapat sa pamilya ko, ang mga Xiao, dahil sa kanya. Tumigil. Tigil. Sino ang gumawa nito? Christian, siya ang nagsimula. Napaka-brutal niya. Sinisikap ko lang maging mabait, at bumati, at binuhusan niya ako ng inumin niya. Christian, custom-made ang gown na ito. Christian, pinahiya niya ako sa harap ng lahat. Kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon. Eksakto. Ano sa tingin niya tayo? Ano sa tingin niya siya? Anong lakas ng loob niyang gumawa ng eksena sa harap ko? Heidi. Ikaw ang magsabi sa akin. Ano ba talaga ang ginawa niya sa'yo? Christian, ano pa ba ang magagawa ko? Gusto ko lang naman, na humingi siya ng tawad sa akin, yun lang. Huwag mong kalimutan, Christian, ikaw ang manugang ng mga Xiao, ang nobyo ni Nancy. Seryoso ka bang? Kakampiin, ang isang babaeng ganito, laban sa pamilya natin. Tama, kung hindi siya, magbibigay ng maayos na paliwanag ngayon. Hindi ito matatapos. Tama na. Heidi, magsalita ka. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat, paano kita ipagtatanggol? Ikaw. Tutulungan mo talaga ako. Christian, dahil lang nagkaroon siya ng anak mo, papaboran mo siya ng ganito. Ano sa tingin mo? Heidi, pasensya, na-late ako ulit. Sinisiguro ko. Sa susunod, hindi na ito maulit. Christian, anong ginagawa ninyong lahat? Noong nasa mga White, ikaw ang nag-utos sa Benito, na ipadala ako sa mental hospital. Ngayon, nang makidnap ang Andy, ikaw rin ang nasa likod nito. Dapat ginawa ko pa ang higit sa pagtapon ng inumin sa'yo. Nagsisinungaling siya. Nancy, ang lakas ng loob mo. Nagsisinungaling siya. Christian, maniwala ka sa akin. Si Heidi ang nag-set up sa akin. Bakit ko sasaktan ng Andy? Tinatawag niya ako ng mommy. Christian. Christian, paano mo pinakinggan ng isang babae na one-sided story at hinatulan ang Nancy? Sa tingin ko, siya ang nag-frame sa kanya. Tama. Ang mga Shay,
Sinisiraan ninyo ang relasyon sa mga show. Christian, iyan ang kapatid ko na pinag-uusapan mo. Wala kang solid evidence. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na gumawa ng aksyon? Umalis? Magpakabait, umalis? Ginoong siya, nang matanggap ang utos ng madam, agad naming i-lockdown ang Puerto Ilo. At nakita ang dalawa sa airport. Sila ang mga nagkidnap sa young master. Binibining White, please, iligtas mo kami. Binibining White, ayoko nang mamatay. Iligtas mo kami. Nancy, ano pa bang masasabi mo para sa sarili mo? Ano bang sinasabi mo? Ni hindi kita kilala. Paano mo kami tatalikuran ngayon? Trabaho lang namin yun. Nandito sa phone ko ang mga record ng transfer. Akala mo ba makakatakas ka? Kung magsisinungaling ka pa, papatayin kita. Christian, maniwala ka sa akin. Hindi ko sasaktan si Andy. Bukod pa riyan. Ayos lang si Andy, di ba? Ligtas lang si Andy dahil nalaman ko agad. Kung hindi, ibinenta mo na sana siya sa Myanmar. Tumahimik ka. Array. Christian, ikaw. Tito, tita. Sa puntong ito, malinaw na ang ebidensya. Ano pa bang masasabi nyo? Ma, iligtas mo ako. Ayoko mapabilanggo. Kunin mo siya at ang mga kidnapper, at ipadala silang magkasama. Nangahas kang magkidnap sa anak ko. Sisiguraduhin kong mabulok kayo sa bilangguan. Binibining White. Huwag mong hawakan yan. Tita, Christian, palaging naging tapat sa'yo si Nancy. Nagkamali lang siya. Paano mo siya ipapakulong? MMHMM. pagkakamali. Pag-upa ng mga mamamatay tao, pagkakamali yon? Tita, hanggang kailan mo pa siya palalampasin? Siya lang ang anak kong babae. Kung aarestuhin mo siya, isama mo na rin ako. Kung aaresto mo siya, dapat ako rin ang dalhin mo. Tita Shaw, pakalma ka. Hindi ako makapagkalma. Talaga bang? Kailangan, ipahamak ang anak ko at ako. Ma'am. Ma'am. Huwag kang mag-alala. Pag-usapan natin ito ng maayos, okay? Paano mo ako aasahan na makapag-usap ng maayos? Ang mga Shay ay naghahanda ng party na ito. Para lang ipahayag ang pagtatapos ng engagement, hindi ba? Ang anak ko ay nagsayang ng 7 taon sa kanya. 7 taon ng buhay niya nawala. Simula ngayon, paano niya maipakita ang mukha niya? Christian, ang pag-aasawa ng mga Shay at mga Show ay isang magandang pagkakatugma. Paano mo ito basta-basta tinapos? Mabilisan. Mag-apologize kay Tita Show. Ang engagement ay mananatili. Ang anak ko ang pinakamahalaga sa akin. Ang business cooperation ay okay, pero ang engagement dapat tapos. Ang pangako natin noong bata pa ay isang simpleng usapan lang. Kahit wala si Heidi, hindi ako mag-aasawa kay Nancy. Okay, magaling. Simula ngayon, ang lahat ng cooperation ng ating mga pamilya ay tapos. Ma'am, paano mo ito gagawin? Tingnan, ito ay parang sinasaktan mo ang sarili mo, para lang saktan ang kalaban. Ano ang masasabi mo dito? Nancy, kidnapang ang apo ko. Hayaan na natin iyon. Pero, ang business cooperation natin, dapat magpatuloy. Mom, Tumahimik. Tapos na. Okay. Basta ilabas mo si Nancy. Payag ako na ipagpatuloy ang cooperation. Okay, ang anak ko ay nahiya ngayon. Dapat kang lumuhad at mag-apologize kay Nancy. Kung hindi, lalabanan ko ang pamilya mo hanggang sa huli. Sino ang may lakas na lumaban? Ang mga Shay hanggang sa huli. Malaking salita. Sino ang may lakas ng loob na labanan ng aming pamilyang Shay hanggang sa huli? Ginang Show, ang sinabi mo kanina. Ulitin mo sa matandang ito, ng isang beses pa. Inay. HMM. Ginang Shay, tamang-tama ang pagdating mo. Tingnan mo ang ginawa ng apo mo. Dahil lang sa isang babaeng may masamang reputasyon, at sa anak niya. Iiwan na niya ang kanyang nobya. Anong klaseng prinsipyo, iyon sa mundong ito? HMPH. Ang katuwiran ay para sa mga taong makatuwiran. Sa isang taong masama ang ugali,
At hindi na nga nanghihinayang sa isang bata. Kailangan pa ba nating makipagtalo? Inay, sagipin mo ako. Ang ilang bagay, kapag hindi tinimbang, parang magaan. Ngunit kapag tinitimbang, kahit 1,000 pondo ay hindi kayang pababain. Christian, ikaw ang magpaliwanag sa kanila. Isang babaeng naglagay sa akin ng droga 6 na taon na ang nakalipas. At sinubukang magpakapit sa pamilyang siya. Ako, si Christian. Ayaw kong makialam sa kanya. Hindi. Nagsisinungaling ka, Christian. Hindi mo ako pwedeng pagbintangan ng ganyan, dahil kay Heidi. Christian, kailangan mo ng ebidensya para patunayan ang sinasabi mo. Wala kang basehan ng mga paratang mo. Halatang sinusubukan mo lang, na sir ang anak kong babae. Christian, sa pagkakataong ito, lumampas ka na. Christian, huwag mong kalimutan. Noong ang pamilya mong Shay ay nasa krisis, sino ang tumulong sa inyo? Ang pamilya naming Shaw. Walang utang na loob. Wala ka bang konsensya? Ginang Shaw. Tapos ka na ba? Ang kabutihang iyon. Hindi iyon malilimutan ng mga Shay. Sa lahat ng mga taong ito, ang mga tubong isinakripisyo namin, ang mga Shay, para sa mga Shaw. Ang mga butas na aming tinapan para sa kanila, ay matagal nang nabayaran ang utang na iyon ng 10 ulit, 100 ulit, nabayaran na ang utang na loob na iyon. Bukod pa riyan, iba ang isa, iba ang isa. Hindi iyon dahilan para protektahan mo ang isang kriminal. Alam mo ang iniisip ko, ang mga Shaw ay itinuturing lang nila na karapatan nila ang magandang kapalaran nila. Talagang ganoon, nakikipag-away pa sa matandang ginang. Nakakita na siya ng katapat niya. Ang mga Shaw, ang nagdesisyon na iligtas ang mga Shay noon, ay ang biyenan mo. Siya ay isang mabait at matapat na tao. Naalala ng mga Shay ang kanyang kabaitan. Christian, ang usapin ng pagdukot ni Nancy kay Andy. Dito na matapos. Pakawalan mo siya. Heidi, malaking pabor ang ginawa ng mga Shaw sa mga Shay. Ang usaping ito. Isipin mo na lang na nagkulang si Lola kay Andy. Pero, paano kung saktan ulit nila si Andy? Hindi siya maglalakas loob. Kung may susunod pa, hindi ko siya palalampasin. Ginang Shay, malakas ang pamilya ninyong Shay. Hindi kami makikipagtalo sa inyo. Kung ganoon, mula ngayon, ang ating dalawang pamilya ay tapos na. Umalis na tayo. Maria. Ma'am, sandali. Lola, pasensya na po. Dahil lahat ito sa akin. Nagdala ng lahat ng gulo. Anak. Ano ba ang sinasabi mo? Ang usaping ito ay wala kang kinalaman. Ang babaeng Shaw na iyon, ang naghasik, siya ang aanihin. Lola. Gusto lang ninyong maging maayos ang buhay ninyong dalawa. Alagaan mo si Andy, at mabuhay ng maayos. Sige, sige. Tapos na ang palabas. Uwi na tayo. Naghihintay sa atin si Andy. Tulog na ba si Andy? Tulog na siya. Pero, medyo natakot siya. At hindi siya makatulog ng maayos. Tungkol sa ngayon, pinahirapan kita. At kasalanan ko yon. Ayos lang. Bukas, dadalhin kita sa isang lugar. Bilang paraan, para humingi ng paumanhin. Saan? Malalaman mo bukas. Pupunta ba si Lola Shia at si Andy? Tayo lang dalawa. CJ.
Kung gayon, magandang gabi. Magandang gabi. Inay, nahihiya akong ipakita ang mukha ko. Ngayon, buong Puerto Ilog, tumatawa sa akin. Huwag kang umiyak. Para sa isang lalaking ganyan, hindi siya karapat-dapat. Ang mga Shay ngayon, lumampas na sa hangganan. Tatay, hindi natin pwedeng palampasin ito. Gusto kong magbayad sila. Lalo na yung Heidi. Huwag kang umiyak, Nancy. Kumalma ka. Hindi naman malulutas ng pag-iyak ang problema. Paano ako kakakalma, Toby? Ikaw rin ba, mag-i-ignore sa akin? Sinong nagsabing ini-ignore kita? Well, mamayang gabi sa Star Pavilion, may top-notch na auction. Dadalhin kita para mag-relax. Ipapaalala ko rin sa kanila na ang kapatid ko ay ang top socialite pa rin ng Puerto Ilog. Baka, kasama rin doon si Heidi. Tatayo ako para sa'yo. Sige, pupunta ako. Gusto kong malaman ng lahat sa Puerto Ilog. Na ako, si Nancy, ay hindi patalo. Bakit nandito siya? Oo. Anong ginagawa niya rito? Ang mukha ng mga socialite ng Puerto Ilog ay lubusan ng nyanyang dinungisan. Toby, ito ang gusto ko. Bilhin mo para sa akin. Ito ay hindi gaanong mahalaga. Ang huling loting ibebenta ngayong gabi ay tinatawag na Thorn Sprays. Mamaya, ipapanalo ko yan para sa'yo. Ibibigay ko sa'yo, okay? Talaga. Elanan, Yun yung, isa lang yun, sa buong mundo. Narinig ko na ang kwintas na iyon ay bahagi ng dote ni Princess Debbie. tama. Toby, ang bait-bait mo sa akin. CJ. Huwag kang magalit sa mga taong hindi naman mahalaga. Hindi sila karapat-dapat. MMHMM. Bakit mo ako dinala rito? Ayaw mo. Ha? Hindi ganoon. Hindi lang ako sanay. At ang mga bagay na ito ay mukhang napakamahal. Ayos lang. Ang mga Shia ay napakadukha, pera na lang ang natitira sa amin. Ha? Ay, sige na. Heidi, ano ba ang sinasabi mo? Gusto ko lang sanang bigyan ka ng maliit na regalo. Tingnan mo kung may gusto ka. Huwag mong sayangin ang pera mo. Wala akong kailangan. Ang susunod ay ang huling lot na hinihintay ng lahat sa Starlight Pavilion. Ang susunod ay ang pinaka-inaasahan ng Starry Pavilion para sa gabing ito. Ang Thorn Sprays. Talaga nga yung Thorn Sprays. Oh my God, ang apoy sa loob ay hindi ka panipaniwala. Talagang isang bihirang kayamanan. Sino kaya ang magdadala nito sa kanilang bahay ngayong gabi? Tahimik lahat. Ang panimulang tawad ay 8 milyon. Ano? Napakamahal. 8 milyon. Oo, masyadong mataas. 8 milyon? Grabe. Gusto mo ba ito? Kung gusto mo, bilhin natin. Ha? Hindi ko gusto. Talagang hindi. Bukod pa, parang napakabigat, hindi magiging komportable kapag suot. Walang magtataya? Posible ba na ngayong gabi, ang Thorn Sprays ay magiging ang unang bagay na hindi mabibili? Kuya, 10 milyon. Wow! Ang binibini ay direktang nagtaas ng tawad ng 2 milyon. 2 milyon. Tingnan.
Hindi ba siya ang panganay ng grupo show? Talagang swerte ang binibining White. Napaka-spoil ng kuya niya sa kanya. Kuya, napakabuti mo sa akin. Nancy. Nancy. Talagang swerte ka. 10 milyon unang tawad. 10 milyon pangalawang tawad. May karagdagang tawad? Para ngayong gabi, ang nakalaang may-ari ng Thorn Sprays ay ang Ginoong Xiao. Lanan. 12 milyon. 12 milyon ang tawad ni Ginoong Xia. 12 milyon. Tingnan mo, yang putang hinang yan. Naglakas loob siyang tumawad laban sa akin. Kailangan mong ipagtanggol ako. 15 milyon. 15 milyon ang tawad ni Ginoong Xiao. 20 milyon. 23 milyon. 30 milyon. Hoy! Kahit gaano kakayaman, hindi mo pwedeng basta-bastang gastusin ang pera ng ganito. Ayoko lang makita na may mang-api sa'yo. At mag-enjoy ka dito ngayong araw. Ginoong Grant. Tigilan mo na ang pagtataas ng tawad. Baliw ba sila? Hindi pa ako nakakita ng pagtatawad na ganito. Bulag ka ba? Si Ginoong Shea yan, ang pinakamayamang tao sa Puerto Ilog. Sino ang maglalakas loob na tumawad laban sa kanya? Ang isang maliit na pamilya tulad ng mga show. Paano sila naglakas loob na hamanin siya? Kuya. Nakadikit si Heidi kay Christian. Ginagawa niya ito para tayo ay hiyain. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Kung hindi, tayo ang kawawa. Mga kababayan, kahit sino ang tumawad ngayong araw, taasan ko ito ng 1 milyon. Ang kwintas na ito ay akin. Hoy! Huwag na tayong tumawad. 31 milyon unang tawag. 31 milyon ikalawang tawag. 31 milyon ikatlong. Tingnan ninyo. Ano yan? Ang ganap na labis na tawad na may pulang selyo, triplihin ang presyo, tinatawag ni Ginoong Xia ang ganap na labis na tawad. Ang ganap na labis na tawad. Hindi pa ako nakakita ng ganap na labis na tawad dati. Sino ang tumawad noon? Sino pa ba? Siyempre, si Ginoong Shea. Binabati kita, Ginoong Xia, sa iyong ganap na labis na tawad. Papurihan natin si Binibining White sa pagkapanalo ng panghuling at pinakamahal na item ngayong gabi. Talagang nagawa ni Heidi na umakyat sa lipunan ngayon. Kakapanganak lang niya ng lalaki para sa mga Shea. At ngayon, ginagamit niya ang batang iyon para itaas ang kanyang estado. Ang inggit naman. Hayaan mo na ngayon. Kwintas lang yan, hindi yan sulit. Masaya ka na? Ha? Ang ibig kong sabihin, tingnan mo si Nancy na naggangalit na ganyan, hindi ka ba masaya? Bitawan mo. Hindi siya anak mo. Siya ang binata ng mga Shea. Kung gayon, sulit na lahat. Mga kasama, ngayong gabi, kahit gaano kataas ang tawad ni Ginoong Xiao, mas mataas ng isang tawad ang ibibigay ko, at ako ang tatawag ng ganap na labis na tawad sa lahat. Christian, huwag kang magmalaki. Heidi, magaling kang magnakaw ng pag-aari ng iba, pero ano pa ba ang kaya mo? 4 na taon na ang nakalipas, ninakaw mo ang nobyo ko. Ngayon, ang kwintas ko naman ang gusto mo. Kung magaling kang magnakaw, bakit hindi mo nakawin ang maagang kamatayan mo? Putang ina mo. Tama na yan. Hindi nagnakaw sa'yo ang asawa ko. Ikaw ang laging nagnanasa sa mga bagay na hindi naman talaga sa'yo. Mula ngayon, kung may mangahas na magsabi, kahit isang insulto laban sa asawa ko, mananagot sila sa akin. Ano ng problema? Kahit na marami kang pera, hindi mo basta-basta dapat gastusan ang pera. Hindi sulit yon. Sinabi mo ba, hindi ka sulit? O ang kwintas ay hindi? Hindi ko alam. Hindi lang ako sanay. At hindi ako naniniwala na may tao na gaganoon ng kabuti sa akin. 30 milyon parang panaginip lang.
Natatakot ako baka magising ako. At mawala lahat. Hindi ito panaginip. Kahit gaano kamahal ang kwintas na ito ay walang buhay na bagay lamang. Bukod pa, hindi ito nagkakahalaga ng 30 milyon sa sarili niya. Dahil gusto mo ito, kaya nagkakahalaga ito ng 30 milyon. Heidi. Dati, nabulag ako. Nang pagiging mapanghusga. Nagawa ko ng maraming mali. Ngayon, pagbalik tanaw ko, napagtanto ko kung gaano ako nagkamali. Nitong nakalipas na 5 taon, hindi ko alam ang mga pinagdaanan mo doon, kung gaano ka naghirap, kung gaano ka nagtiis. Kapag naiisip ko yon, nasasaktan ang puso ko. Sanain mo na. Sanain mo na ang pagkakaroon ng pinakamaganda sa lahat. Dahil karapat-dapat ka. Isipin mo ito. Bilang huli kong pagpapakumbaba. At pag-aalaga ko sa'yo. Toby, hindi ko ito matatanggap. Bakit? Ano ba ang mayroon sa akin na mas masahol pa kaysa kay Heidi? Hoy. Anong dahilan ng pagpunta ninyo rito? Mukhang masayang-masaya siguro. Ngayon si Binibining White. Hindi katakataka matapos makisipsip sa mga Shay. Toby. Pigilin mo ang bibig ng kapatid mo. O hindi ako magpapigil dahil sa ating nakaraan. Dahil sa ating nakaraan. Sa akin mo sasabihin yan. 7 taon kitang hinabol. Ang kabataan ko, ang nararamdaman ko, ibinigay ko lahat sa'yo. At siya, ano ba ang alam niya kundi, ang makipagtalik para umangat at magkaanak. Isang babaeng umasenso sa pakikipagtalik. Isang anak sa labas na kahit sariling ama, ayaw tanggapin. Ha, muntik ko nang makalimutan. Ang nanay mo noon, hindi ba't nakapasok lang sa mga white dahil nabuntis ka, na anak sa labas. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Basurang hindi dapat ipakita sa publiko. Ay, Huwag mong insultuhin ang nanay ko ng ganyan. sinuntok mo ako, Toby. Sinuntok niya ako. Toby. Ito na ang huling sasabihin ko. Pigilin mo ang kapatid mo. Kung hindi, pag-isipan mong mabuti kung kakayanin ng mga Shaw. Ang galit ko. Umalis na tayo. Christian. Umalis ka. Umuwi na tayo. Tulog si Andy. Tulog nga siya. Pero sabi sa akin ni E.A. Lee, habang lumilipas ang oras, lalong lumalala ang kalagayan ni Andy. Siya ay, parang laging antok na antok siya nitong mga nakaraang araw. Parang hindi siya magising. Nakakalungkot talaga. Huwag kang mag-alala. Magiging ayos din siya. Kapag mas naghintay pa tayo, mas lalo lang maghihirap si Andy. Kung maaari lang sana, na mabuntis ng mas maaga. Sa mga bagay na tulad nito, hindi makakatulong ang pag-aalala. Ako, mukhang mamayang gabi, kailangan kong mas pag-igihan. Naghanap ako ng impormasyon. Parang, sa ganitong paraan daw, mas madaling mabuntis. Ale, gising na po ba kayo? Gising na ako. Ale, dapat na po kayong bumaba at uminom ng gamot pang buntis. Nanay! Andy, ang malikot na batang ito, pagmulat niya ng mga mata, gusto niya kaagad makita ka. Tuwala! Heidi, hindi dapat lagi kang nakakulong sa bahay. Luma na ang mga damit mo, kailangan mo ng mga bagong damit. Hindi pa nga nakapunta sa mall ng pamilya, di ba? Dalhin mo Andy doon ngayon, at maglibot-libot kayo. Ha? Oh, sige na, sige, umalis na kayo. Christian. Dinala ni Heidi ang Andy sa mall ng pamilya.
Samahan mo sila. Binibining White, malapit na dumating ang Ginoong Xia. Inutusan niya ako na ipasyal ka muna. Ikaw ang pinakamahalagang bisita ng tindahan namin. Maglibot-libot ka lang. Binibining White, pasok po. Narinig ko na dumating na. Ang damit na gusto ko, pakikuha mo, para masuot ng anak ko. Pasensya na, pero huli ka na. Ang damit na iyon ay sinusuot na ng ibang customer. Ha, ganun ba? Hayaan mo na. Tara na. Nanay! Ganda! Ang ganda-ganda! Nanay, si Heidi. Kinukuha niya ulit ang mga gamit ko. Heidi, alisan mo kaagad ang damit. Tara na, Andy. Saan pupunta? Nag-guilty ka ba? Binili ko ito, para sa anak ko. Anong karapatan mo para isuot yan? Manager, inireserve ba ni Ginang Shaw ng maaga ang bestidang ito? Siyempre hindi, Binibining White. Kung naka-reserve, hindi ko papayagang subukan mo. Ginang Shaw, sikat na sikat ang bestidang ito. Unang dumating, unang nagsilbi. Unang dumating, unang nagsilbi. Anong ibig mong sabihin? Heidi, ang kapal ng mukha mo. Ipinagmamalaki mo ang pera ng mga Shay. At nagpapasikat ka. Ninakaw mo sa akin si Christian. Ngayon ang bestida ko naman ang gusto mo. Sinasadya mo bang guluhin ang pamilya Shaw? Masamang tao! Huwag mong bulihin ang nanay ko! Umalis ka. Walang utang na loob na asong ulol. Kaya pala anak mo, kasing baba ng klase mo. Binabalaan kita. Huwag mong maliitin ang tapang ng isang ina. Ikaw, Ginang Shaw, gusto mo ang bestidang ito, di ba? CJ, ipagkakaloob ko sa'yo. ipagkakaluwag mo sa akin. Sinong may gusto sa limos mo? Tama, Heidi. Akala mo ba ang anak ko ay karapat-dapat lang sa mga pinaglumaan mo? Inaalok ko sa'yo, kayon ayaw mo. Di akin na lang. Andy, tara na. Habarin mo yan. Ano nang ginagawa mo? Bilisan mo. Tanggalin mo yan. Bitawan mo ang nanay ko! Andy, Andy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Binibining White. Mataas ang estado ni Binibining White. Huwag mo siyang pahirapan. Mataas ang estado niya. Isang hamak na umangat sa pakikipagtalik. Akala mo ba, dahil nakakapit siya kay Christian, manok na siyang naging phoenix? Nakakatawa, eksakto. Akala mo ba, ang pag-aasawa sa mayamang pamilya ay parang teleserye lang? HMPH. Nangangarap kang gamitin ang anak mo para umangat sa lipunan. Magpatuloy ka sa panaginip mo. Balikan mo ang 3 henerasyon. Sino bang pamilya ang hindi nahirapan? Sasabihin mong hindi ako karapat-dapat. Sa tingin ko, kayo ang tunay na kahabag-habag. Tungkol naman sa akin at kay Christian, ang meron kami. Hindi iyo ang pakialam. Ang talas ng dila mo, talagang mababa ang uri. Andy, nagdurugo ka. Andy, doktor. Kailangan ko ng doktor. Andy. Anong nangyayari dito? Andy. Christian. Hindi yun. Andy, wag mo akong takutin. Andy, Acute shock ito. Okay lang. May gamot ako. Nanay, anong gagawin natin? makakabuti siya, di ba? Mama, upi lang ako. Nagpapa-importante. Okay siya, di ba? Baka nagpapanggap lang siya. Nanay, tara na. Sino nang sinasabi mong nagpapanggap? Ikaw. Ano nang ibig mong sabihin, ikaw? Gusto mo pang tumakbo? Pagbibigyan kita dahil binuli mo siya. Heidi, hinahamon mo akong suntukin. Nancy, binabalaan kita. Kung may mangyari sa anak ko, ipapabaon ko kayong lahat kasama niya. Christian, misunderstanding lang ito. Bata lang si Nancy. Nag-impulse lang siya. Ginang Xiao. Sinel ka na, di ba? Dalahin mo silang lahat. Putulin lahat ng kanilang external contacts. Ipapakita ko sa kanila ano nang mangyayari sa mga nakikialam sa pamilya ko. Andy, Ito ang pinagbabawalang lugar ng ospital. Ang mga kapamilya ay dapat maghintay sa pasukan. Doktor, kumusta na siya? May leukemia na ang bata.
At ngayon, nakaranas siya ng matinding panlabas na shock at impact na nagdulot ng akyot na pagkabigo. Lubhang delikado ang sitwasyon. Hindi. Paano ito nangyari? Doktor, gamitin ang pinakamahusay na gamot, ang pinakamahusay na kagamitan. Huwag magtipid sa gastos, gusto ko lang mabuhay ang anak ko. Basta mabuhay siya, agad akong magdodonate sa ospital ng 10 bagong research building. Ginoong Shay, Ma'am, makatitiyak kayo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Oh, Christian. Ayos lang ba si Andy? Christian. Tingnan mo. Sa bandang huli, ito ay. Paano kung palayain muna natin sina Nancy at Tita Sho? Palayain sila. Ha? Oo. Ang aming pamilyang Sho ay tiyak na magbabayad ng buo sa'yo. Ay, huwag kang mag-alala. Kapag nakabalik na si Nancy, tiyak na para sa'yo, papagalitan ko siya ng mabuti. Ipadala ang utos. Mula ngayon, ang kumpanya ng Shia ay maglulunsad ng ganap na atake sa Grupo Shao. Ha? Ito. Hoy! Nandoon ang anak ko, 1 minuto na siyang walang malay. Ang kumpanya mo, ang mga Shao, $10 million lang ang nawala sa stock market. Ano? Anong sinabi mo? Kung hindi siya magising ngayong araw, sisiguraduhin kong magkabangkarote ang mga Shao at bayaran nila. Papa! 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 Hoy, doktor, bilisan mo, may isa pa rito. Pagamot mo siya ngayon, doktor. Papa! Doktor, bilisan mo. Ginoong Shia. Ang leukemia ng binata ay mabilis na lumalala. Sa palagay ko, hindi na siya magtatagal. Doktor, wala bang ibang paraan? Binibining White. Ang tanging lunas ay ang pag-asam sa paglipat ng blood cell. Pero, sa palagay ko wala na tayong ibang magagawa. Doktor, maaari kang umalis na. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko dinala ang Andy sa mall, hindi sana ito nangyari. Hindi ito kasalanan mo. Hindi ito kasalanan mo. Kasalanan ni Nancy. Mama. Anak, Andy, anak, gising ka. Okay lang ba ang pakiramdam mo? May masakit. Maaari kang lumabas sandali? Anak, ano ng problema? Sandali lang. Sandali lang. Gusto kong mag-usap lang formal kasama Papa. Anak, ano ang gusto mong sabihin kay Papa? Papa, lapit ka. Elenan, nakikinig ako. Kung ang mga numero ko ay maging pula at hindi ako magising sa mahabang panahon, Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka rin. hayaan mo akong magtapos, please. Papa, mahirap pala kay Mama ang mag-isa. Lagi siyang umiyak ng lihim. Kaya, kahit wala na ako dito para kasama ka, kailangan mo andyan para kay Mama. Huwag kang masama sa kanya. Huwag mo siyang paiyakin. Kailangan mong pumalit kay Andy at protektahan siya. Okay? Elenan.
Ito ay isang pangako sa pagitan nating mga lalaki. Pinky promise. Okay. Ipinapangako ko sa'yo. Pinky promise. Pinky promise. Walang bawian. 100 taon. Walang pagbabago ng isip mo. Ang sinumang lumabad nito ay baboy. Andy, palaging mamahalin ni Daddy, si Nanay. Proprotektahan ko siya. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Kailangan mong ipangako kay Daddy. Kailangan mong maging malakas. Lumaban para mabuhay. Naiintindihan mo ba? Huwag kang umiyak, Daddy. Gagawin ko ang aking makakaya. Bakit? Bakit ginagawa ito ng tadhana sa akin? Anak ko, saan mo dinala ang aking anak? Heidi. Ang ama ng bata ay si Christian, ang pinakamayaman sa Puerto Ilog. Sabi nila ikaw ay hindi karapat-dapat maging ina. Nanay. Paano mo nalaman na ako ang iyong nanay? Napanaginipan kita kagabi. Napanaginipan ko si nanay at tumukha mo siya. Mamay, hindi ko hayaang umalis ka. Ayokong maging batang walang nanay. CJ. Hindi iwan ni Mommy si Andy. Ikaw, tanggalin mo ito. Tanggalin mo na ngayon. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang nanay ko! Bitawan mo! Bitawan mo ang nanay ko! Andy. Paparating na si Mommy para makasama ka. Heidi. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Lola. Christian. Nangarap lang ba ako? Nasaan si Andy? Kumusta si Andy? Mag-ingat ka. Heidi. Huwag kang mag-alala. Makinig ka. Matagal kang nawalan ng malay. Kompleto kang na-check up ng mga doktor. Heidi. Mahal kong manugang. Buntis ka. Buntis ka. Salamat sa langit, ang ating si Andy ay maliligtas na. Ano? Sabi ng doktor, 3 buwan mo ng buntis. Oo. 3 buwan? Talaga? Talagang-talaga. Ang ating munting sanggol ay narito para iligtas ang kanyang kuya. Ang galing naman. Maliligtas si Andy. Ginang siya. Isang himala ito. Gising na ang binata, at ang kanyang kondisyon ay mas maganda kaysa dati. Nagsasabi pa nga siyang gutom siya. Salamat sa Buddha. Pinagpala ng Bodhisattva. Talagang dobleng kaligayahan ito. Isang masayang okasyon nga, bilisin mo. Dalhin mo ako roon. Ihatid mo ako para makita ang aking apo.
Lola. Lola, Lola, relax ka lang. Okay lang ako, okay lang. Masaya lang talaga ako. Christian. Kwarto ni Andy, basta nandyan ako. Ikaw, hindi ka pupunta kahit saan, dito ka lang, at alagaan mong mabuti si Heidi. Si Heidi, ngayon, siya ang pinakamahalaga sa pamilya natin. Kahit isang bagay, hindi dapat mapabayaan. Naririnig mo ba ako? Alam ko, Lola, dapat umalis ka na. Heidi, ikaw, pwede mo siyang utusan, nang basta-basta. Kung magreklamo man siya, babalik ako at pagtuturuan ko siya. Sige. Tara na. tatlong buwan, at wala akong napansin. Itong maliit na ito, sakto ang dating. Siya ang maliit nating swerte. Napakabait ni Andy. Nakakalungkot. Lalo na nang, nag-pinky promise siya sa akin. Seryoso talaga, sasabihin niyang ipagtatanggol niya ang nanay niya. Pero siya mismo, ang pinakangangailangan ng proteksyon. Pero ipinipilit pa rin niya, na maging isang maliit na lalaki. Eldeneth, narinig ko siya. Sabi niya, para mahalin mo ako ng mabuti. Ipagtanggol ako, huwag ako apihin, at huwag mo akong paiyakin. At ipinangako ko sa kanya. Iyon ay isang pangako. Sa pagitan naming mga lalaki. Heidi, ano ba ang gusto mong gawin? Nancy, huwag kang matakot. Christian, kung may bayag ka, patayin mo ako. Kaya mo ba? HMPH. Panakat lang. Christian, huwag mong kalimutan. Noong ang pamilya mo, ang mga Shay, ay nasa crisis, sino ang nagligtas sa inyo? Ako iyon. Walang utang na loob. Subukan mong hawakan ako ngayon. Ah. Heidi, krimen ito. Pakawalan mo ang nanay ko. Krimen? Nancy, natatakot ka na ngayon? Nang ipakidnap mo si Andy at ipagbili sa Hilagang Myanmar, naisip mo ba ang krimen? Sa mall para lang hamakin ako. Muntik nang mag-shock si Andy. Naisip mo ba ang krimen? Kayong dalawa ay napunta sa ganitong kalagayan. Dahil kayo mismo ang may kagagawan. Heidi. Ako ang may kasalanan. Ako na lang. Pakawalan mo ang anak ko. Tama, kung gusto mong pumatay, ang nanay ko ang patayin mo. Patayin mo na lang siya. Hayaan mong ang nanay ko ang mamatay sa halip ko. Matanda na siya, nabuhay na siya ng sapat. Hindi ba tama iyon, Nay? Nay. Lahat ng mga bagay na iyon, siya ang nagutos sa akin na gawin iyon. Totoo iyon, bata pa ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Heidi, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Heidi, ay. Huwag mong saktan ang anak ko. Napakasuka. Huwag mong saktan ang anak ko. Christian, nakikiusap ako. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Binibining White, kung gusto mong pumatay o magdusa ng tao, ako na lang. Pakawalan mo siya. Ginang Xiao. Hanggang ngayon, pinagtatakpan mo pa rin siya. Alam mo bang napunta siya sa ganitong sitwasyon? Dahil lahat sa iyo, ang walang katapusang pagpapalayaw mo at pagpapaubaya. Heidi, ikaw rin ay isang ina. Dapat mong maintindihan. Siya ay laman at dugo ko, bahagi ng sarili ko.
Aking nag-iisang anak na babae. Tama, nanay ko ang may kasalanan sa lahat. Siya ang nagpalaki sa akin ng masyadong palayaw mula pagkabata. Tinuruan niya ako na kung may gusto ako, kailangan kong ipaglaban ito ng buong lakas. At agawin ito. Siya rin ang nagutos sa akin na painumin ka ng gamot. Totoo iyon. Siya ang nagturo sa akin ng lahat. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Pakiusap, pakawalan mo ako. Nancy, tumahimik ka. Nancy, tumigil ka. Sinabi ko sa'yo. Malalaman mo ang magyayari sa mga nakikialam sa taong nasa ilalim ng aking proteksyon. Ngayon, isa lang sa inyo ang lalabas dito ng buhay. Pumili ka. Christian. Ang ating mga pamilya ay may dekada ng pagkakaibigan. Ah. Nancy. Pinapatay mo ba ang sarili mong ina? Ma, ayoko talagang mamatay. Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Mahal mo ako ng higit sa lahat, di ba? Ayaw mong mamatay ako, di ba? Paano ako nakapag-anak ng ganoong kasuklam-suklam na nilalang na tulad mo? Christian. Pakawalan mo siya. Christian, nakikiusap ako. Pakiusap, pakawalan mo ako. Binibining White, magmamano ako sa'yo. Nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Tawagan ng pulis, isakdal mo siya sa tangkang pagpatay. Opo, sir. Sinabi kong hahayaan kitang mabuhay, kaya hindi kita papatayin. Ang batas ang huhusga sa iyo sa iyong mga krimen. Ang natitira mong buhay, Hindi. gugugulin mo sa bilangguan, nagbabayad sala sa iyong mga kasalanan. Tapos na, uwi na tayo. Christian. Christian. Hindi. Hindi. Christian. Christian. Ginang, ako na po ang bahala. Wag na. Ginang, tulungan ko po kayong magpahinga sa loob. Sige na, okay lang talaga. Tara na po. Ginang, ako na po ang magbuhat nito. Mabigat ito. Ginang, tulungan ko po kayong magpahinga sa loob. Hindi na po talaga kailangan. Tara na, tara na. Nako, manugang kong mahal. Huwag kang magtatrabaho. Malapit na ang due date mo. Huwag kang mapapagod. Lola, sabi ng doktor, kailangan kong mag-ehersisyo bago ang due date. E di mag-shopping ka. Christian. Bilisin mo. Ayusin mo agad ang sasakyan at mga bodyguard. Dalhin mo ang manugang ko sa Plaza Real. Kung may magustuhan ka, bilhin mo. Para sa manugang ko, at sa apo kong babae. Ang pinakamaganda lang ang dapat. Tama si Lola. Mas magandang paraan yon para mag-ehersisyo. Yehey! Ang galing! Ayos! Anong nangyayari? Hindi ko na kaya, hindi na. Parang manganganak na ako. Ay, Bilisin nyo. Tawagan agad ang ospital. Kunin ang medical team na inihanda natin sa bahay, at papuntahin agad sa kanilang mga pwesto. Handa na ang delivery room. Sige, sige, sige. Opo, ma'am.
Na. Alam ko, tiwala lang.